Mga kapatid, kilalang sikat na pasyalan lalo na kapag Kapaskuhan. Siguradong mapapasaya ka ng Triangle Gardens ng Ayala. Pero bago maging patok sa kanilang mga Christmas installations, alam niyo po bang dati pala itong paliparan? Bahagi pa ito noon ng Hacienda de Makati. Pagmamay-ari po yan ng kilalang prominenteng pamilya ng mga Zubelde Ayala na inihabilin po sa negosyanteng Briton na si Lori Nilsson. Sinuportahan ng mga Zubelde Ayala ang plano ni Nilsson na gumawa pa ng airport sa Pilipinas. Kaya naman, July 1937, binuksan nila ang Nilsson Field na nagsilbing isa sa unang paliparan sa bansa. Noong mga panahong iyon, ang Nilsson Field ang itinuturing na pinakamalaking airport sa Asia. Yun nga lang, 4 na taon matapos itong buksan, binomba ang Nilsson Field ng mga Hapon. Nang makubkob ng puwersa ng Japan, naging base militar naman ito ng kanilang mga sundalo. Nabawi na lang ulit ang lugar ng mga Pinoy sa Battle of Manila noong 1945. Nagamit pa ng 3 taon bilang airport ang lugar bago tuluyang isara. Fast forward sa panahon ngayon, marami na pong mga estruktura at gusali sa paligid nito. At ang dating airport at base militar, tauna nang dinadagsa dahil sa makukulay at mga kumikinang nitong pailaw tuwing sasapit ang holiday season. Patunay lang na anuman ang pinagdaanan nito, maaari pa ring magliwanag at magbigay saya kalaunan. Tulad ng naibabahagi sa atin kapag ating inaalala ang aming lagi ng sinasabi na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-okay.